Glory to God po. At bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang po sabihin sa inyo na sino ito ang gusto ng ambagan? Siyempre walang may gusto ng ambagan. Dahil gastos yun, di ba po ba? Ang gusto natin lagi tayo ay sumasalo ng pagpapala. Pero it should be a two-way yung relation natin sa ating Panginoon. I'm not talking about, thank you sa ating music ministry. I'm not talking about yung tinatawag na ambagan sa pera. Pero yung tinatawag sa ambagan sa pinagdaraanan. Gusto niyo yun? That we have a part in the suffering of our Lord Jesus Christ. Ang gusto ko lang kasi natin lagi yung katagumpayan. Tandaan po natin sa buhay, before I start and before we pray, alam mo ba na ikaw ay kampiyon? Alam mo ba na ikaw ay higit pa sa mananagumpay? Hindi ka nakikipaglaban para magtagumpay. Dinidepensahan mo yung corona mo. Yan ang tatandaan mo. Hindi ka nakikipaglaban para magtagumpay. Nakikipaglaban ka mula sa katagumpayan para hindi maagaw ng kaaway. Di ba sa tinatawag na boxing match, pag ikaw yung may tinatawag na belt, gusto lahat yung kunin eh. Kaya pilit ka na inaatake ng kaaway, pilit ka na pinanghihina ng kaaway because he wants that championship belt, that crown na nasa iyo. The book of Revelation says that take care of the crown that is in you until the end, until the day of Jesus Christ. Kaya kailangan yung patotoo na meron ka na mula sa ating Panginoon, yung kanyang pagkamatay, pagkapako sa krus ng Kalbaryo at pagkabuhay, huwag mong hayaan na manakaw ito sa iyo ng kaaway. Sabi ko nga sa isang post ko last time sa Facebook, Monday to Friday, kayo nagtatrabaho and you are paid with your jobs. Etong ginagawa ninyo every Sunday, you're not doing this just to say na mabuti ako. You're not doing this just to say na approve ako sa Panginoon. Kasi alam mo ang isang problema ng tao, people always wants approval. People wants always acceptance. People always wants yung tinatawag na attraction. Tandaan mo, attracted na sa iyo ang ating Panginoon. Ginagawa mo yung pagdalo sa gawain, ginagawa ni Brother Jun yung paglilingkod sa camera, nila Brother Aris, nila Brother Roldan, nila Brother Harney, lahat ng kapatiran natin na naglilingkod at co-workers natin sa Panginoon, ginagawa nila ito hindi dahil they just want to feel good. Ang pagdalo mo sa gawain na kagaya nito o paglilingkod mo sa ating Panginoon, ginagawa mo ito hindi sa gusto mo mapagpala, ginagawa mo ito because it is an act of thankfulness and gratefulness sa ating Panginoon dahil sa mga bagay na ginawa niya sa iyong buhay. Tandaan mo, hindi mauubos ang pagiging abala mo sa buhay. Hindi mauubos ang tinatawag na problema mo. Pero kailangan mong magdesisyon bawat araw na unahin ang ating Panginoon. Kaya ka nakakapagtrabaho, kaya ka nakakapagnegosyo, kaya ka nakakapasok sa eskwela dahil binibigyan ka ng ating Panginoon ng panibagong buhay. Binibigyan ka ng ating Panginoon ng kalakasan. Binibigyan ka ng Panginoon ng kalakasan para makapagtrabaho ka. Binibigyan ka ng ating Panginoon ng kalakasan para at karunungan para ikaw ay makapagdesisyon so that you can perform well on the things that you are called to do. Kaya napakaraming dapat ipagpasalamat mo sa ating Panginoon. Hindi ka dumadalo para makatanggap ng pagpapala, ikaw ay pinagpala na ng ating Panginoon, kaya ka nakaupo dyan dahil alam mong sobra-sobra ang pagpapala ng ating Panginoon at hindi mo kayang ibalik sa Kanya ito ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Kaya nga po, bago tayo mag-umpisa, alam mo ba na ikaw, bilang isang likha ng ating Panginoon, pinagkakatiwalaan ka niya? Sino dito ang maraming problema? Mapalad kayo. Ang taong walang problema ay taong mahirap. Sabi mo sa katabi mo. Ang taong walang problema ay taong mahirap. Bakit? Dahil sa bawat problema ay kaakibat nito ay pagpapala dahil binibigyan ka ng ating Panginoon ng responsibilidad. Binibigyan ka ng ating Panginoon ng pagkakataon na lumapit sa Kanya. Alam mo ba ang sabi ni David bago tayo mag-umpisa? In Psalms 119, hindi kita lubusang nakilala, Panginoon, kung hindi mo ako dinaan sa maraming problema. So nakilala ni David ang ating Panginoon dahil sa mga problemang pinagdaraanan niya sa kanyang buhay.
Hindi ako magmamature ng ganito kung hindi ako dumaraan sa napakaraming problema. At hindi nyo makikita at hindi ko ipapakita ang problema sa inyong harapan dahil ang mahalaga, nakikita ito ng Panginoon at nakikita niyo sa akin na ako'y matibay para hindi kayo panghinaan. Ang sabi ng Proverbs 24, hindi po ito yung preaching natin, ha? Tandaan niyo. Sabi ko nga sa radyo, minsan hindi ko na matapos-tapos yung preaching kahit tumabot ng 1 buwan kasi hindi ko alam kung paano tatapusin, bigla na lang mawawala. Ang sabi sa Proverbs 24, verse 10, ano po ang sabi dito? If you are weak in problems, you are weak in life indeed. Kung ikaw ay mahina sa pagharap sa problema, ikaw ay mahina sa buhay. Kung kayo iniiwasan ninyo ang problema, kahit anong pag-iwas ninyo sa problema, makakaharap ninyo pa rin ang problema. Ano po ang sabi? Pwede po ba natin mabasa? Meron po ba tayo ditong mababasa? In Proverbs 24 verse 10, ano po ang sinasabi doon? Meron ba tayo, Brother Aris? Wala, meron. Ang sabi doon, if you paint, ang sabi sa isang translation, sa King James Version, if you paint in the day of adversity, in other translation, if you are weak in problems, thy strength is small. Ang sabi sa isang translation, if you are weak in facing problems, then you are weak in life. Kapag ikaw ay mahina sa pagharap sa problema, mahina ka nila lang. Brother Jonathan, kaya nga ako dumalo sa gawaing ito para magpakalakas. But I have a good news for you, my brother and my sister in Christ. When you are weak, Christ is strong in your life. Your strength is made perfect in weakness. Kapag ikaw ay mahinang-mahina, hindi dahil sa nanghihina ka sa problema. Ako, sinasabi ko po sa inyo, every time, kahit ganong karami ng preaching ang nagawa ko, before I go sa pangangaral, I cannot fake it. Kinakabahan ako. But it's a good sign. Narinig ko nga sa pangangaral ni Pastor Kenneth, kapag ikaw ay kinakabahan, pinapakita mo na wala kang pagtitiwala sa iyong sarili at ang pagtitiwala mo ay lagi sa Panginoon so that your confidence will not be in yourself, so that your confidence will be only in God. Lagi ako kinakabahan. I remember one time nung binabible studyan ko, ang napakaraming kapitan at mga chief engineer, my mouth was shut. Hindi ako nakapagsalita. And it shows that I always need God. Kahit anong katagumpayan mo sa iyong buhay, kahit anong karangyaan mo sa iyong buhay, kailangan mo pa rin ng ating Panginoon. Only the fool says that there is no God. Ang mga mangmang lamang at tanga lang mga magsasabing walang Diyos. Dahil mismo ang sabi ng Biblia, nasa na mga pantas, nasa na mga magagaling, nasa na mga mayayaman. Lahat sila ay pinutol ng ating Panginoon. Because no matter how good or how bad, how powerful, how rich you are, at the end of the day, you will still die. Ang pinagkaiba lamang ng mga tao nagtitiwala sa ating Panginoon, ang mamamatay lang na sa atin ay yung physical nating katawan. Then after this, we will face God. Sabi nga Psalms 49. No matter how good you are, no matter how powerful you are, nasa na mga imperyo, it changes. Heaven and earth will pass away. Kingdoms will change. But only the kingdom of heaven will remain forever, ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya kapag nakasindig ka sa ating Panginoon, kailanman hindi ka pwedeng matalo. Nasasaktan ka, nalulungkot ka, but it will be just for a moment. Dahil kailangan marunong tayong magambag. In 2 Corinthians chapter 6, verse 4, ano po ang sinasabi dito? In 2 Corinthians chapter 6, verse 4, but in all things approving ourselves as the minister of God, in much patience, affliction, necessity, and distress. Ano sabi sa verse 5? In stripes, in imprisonments, in tumults, in labors, in watching and fasting, we have our part in the sufferings. Meron dapat tayong bahagi sa paghihirap ng ating Panginoon. Because as we suffer in Christ, ang sabi ng ikalawang Timoteo, as you suffer in Christ, you shall also reign with Him. Ang gusto lang natin pagpapala,
Hindi ka darating sa pagpapala kung hindi ka dadaan sa tinatawag na pagsubok ng buhay. Dahil sa pagsubok ng buhay, doon ka tumatatag. Doon sa pagsubok ng buhay, doon mo mas nakikilala ang ating Panginoon. Alam mo ba ba't ka dumadaan sa pagsubok? Marami sa atin, sino ang gustong dumaan sa pagsubok? Wala. Paano kayo unlad niyan kung ayaw nyo ng pagsubok? Paano lalabas ang pagkakristyano nyo kung kayo hindi daraan sa pagsubok? Sa bawat pagsubok, nagkakaroon ng pagliligligan. God will shake the heaven and the earth. God will shake your attitude. God will shake your character. God will shake everything that can be shaken so that it will be exposed. You can fake in front of me. Pwede tayo magpaka-plastic sa harapan ng maraming tao. Pero hindi kayo pwede magpaka-plastic pag dumaan na sa matitinding pagsubok ang buhay. Dahil doon lalabas ang tunay na pag-uugali mo. Doon lalabas ang salitahan ng Diyos. Doon lalabas ang tinatawag na kahinaan mo. At thanks be to God because His grace is enough. His grace is overflowing. His grace is like an ocean. Alam mo ba't ka dumadaan sa pagsubok? Gusto mo malaman bago tayo mag-umpisa? The title of my message for today, it is God's message. It is not my message, but it is the message coming from our Lord. It is about exposition. God is exposing you. Sabi mo sa iyong katabi. Ini-expose ka ngayon ng ating Panginoon. Kasi madaling magpanggap na I'm okay. Madaling magpanggap na ako'y masaya. Madaling magpanggap na ako'y malakas. Pero pagdating mo sa bahay, ang dami mong reklamo kay Mrs., ang dami mong reklamo kay Mister. Hindi ka makakapagpanggap. Ang sabi ng Biblia, ito ang ilang dahilan bago tayo mag-umpisa. Hindi pa po tayo nag-uumpisa. In 2 Corinthians 1, verse 4, ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos in 2 Corinthians 1, verse 4? Number 1, kaya ikaw ay dumaraan sa problema, ang sabi doon, upang ikaw ay tulungan ng ating Panginoon para sa pagtulong ng Panginoon sa iyo, ikaw din ay makatulong sa ibang tao. Kaya meron kang buhay na patotoo para maka-encourage ka sa ibang tao so that when you encourage other person, they will have courage. Anong sabi dito? Who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them. Tinulungan ka ng ating Panginoon, duman ka sa pagsubok para ikaw ay magkaroon ng buhay na patotoo sa ating Panginoon at buhay na patotoo sa ibang tao. Most of the time, hindi sa'yo maniniwala ang tao dahil lamang sa pagsasabi mo ng verse. Dahil hindi nila maintindihan yon dahil patay ang kanilang spirito. Pero maunawa ng tao yung katibayan na ikaw ay totoong binago na ng ating Panginoon dahil sa mga patotoo na iyong sinasabi, ikinikwento, pinagmamalaki. Dahil yung pinagmamalaki mo, hindi yung sarili mo. Pinagmamalaki mo ay si Kristo na siyang kumokontrol at nagtatagumpay sa iyong buhay. Because He that is in you is greater than he that is in the world. And you are more than a conqueror. Kasama mo ang Panginoon eh. Ano pa panghihina at ano pang talo ang meron ka? Kaya ka natatalo dahil sa maling paliniwala mo. Alam mo ba anong ibig sabihin ng kasalanan? Sin is disbelief. Ang sabi ng John 16 verse 9, of sin because you believe not. Ang kasalanan hindi lamang yung tinatawag na pag-iinom, hindi lang yung pagpatay, hindi pagnanakaw, pero one of the great sin is when you do not believe. Hindi ka naniniwala na hindi ka kayang pagalingin ng ating Panginoon. Hindi ka naniniwala na hindi kayang baguhin ng Panginoon ang asawa mo. Hindi ka naniniwala na hindi kayang baguhin ng Panginoon yung sitwasyon mo. Kayang baguhin ng Panginoon ang lahat because with God, all things are possible. Kaya kapag ikaw ay nasa kasalanan, ibig sabihin, kaya ka nasa kasalanan dahil hindi ka makapaniwala with the sovereignty of God. Hindi ka makapaniwala that God controls everything, that God is an omniscient God, that God is an omnipotent God, or He is an all-powerful God, that God is an omnipresent God. The Bible says that He is your present help in times of your trouble. Yung asawa mo, kahit makapagpadala ng pera, hindi siya agad pupunta dito kung siya'y nasa abroad. Pero ang ating Panginoon, sa oras na ikaw ay tumawag sa ating Panginoon, ang sabi nga ng isang kausap ko, alam niyo ba, Pastor Jonathan, what is the best position in prayer? The best position in prayer is when your heart is right with God. Kapag tama ang iyong puso sa harapan ng ating Panginoon, hindi po yan pahabaan ng panalangin.
Dahil ang ating Panginoon, bago pa lang siya manalangin sa mga tao, pinaglaban na niya ito in the morning. And one of the secret thing, kaya kami pinalalakas ng ating Panginoon, is when you pray in the morning. When it is the hardest time to pray, that is the best time to pray. Sino sa inyo nagising ng alas 2, alas 3 ng umaga para manalangin? Karamihan sa inyo ay nahilik. Maganda ang inyong panaginip. Kaya nga ang sabi ng Biblia sa 2 Tesalonica, be watchful. Always pray. Dahil hindi mo alam, lalong-lalo sa in the morning, doon mas lalong aktibo ang kaaway. So that when you start your day, everything from the morning until the sun goes down, magiging maayos ang lahat ng lakad. May problema, pero may kapayapaan ka. Lagi ko ito sinasabi sa aking pangangaral, peace is not the absence of problem, but peace is the presence of the Holy Spirit. Ang kapayapaan, hindi ibig sabihin walang problema sa buhay. Kundi ang kapayapaan ay pagkakataon, ay katibayan ng presensya ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Bakit? Ang sabi ng Panginoon peace I give unto you, I do not give what the world give. So when you have peace, you will have an ease to your problem. Totoong dinadala mo pa, kaya nga there is the word endurance. One part in the book of James, it says that blessed are you kapag ikaw ay maraming pagsubok. Masasabi ko ako pinagpala, higit na pinagpala kaysa sa inyo dahil marami ang pagsubok. Hindi ko pinagpapatotoo ang aking pagsubok, pinapatotoo ko yung katagumpayan na ibinigay sa akin ng aking Panginoon. Marami sa atin ang kinikwento, laki ng problema ko, ang laki ng pinagdaraanan mo. Huwag mong ikwento yung pinagdaraanan mo. Dahil most of the time, ang gusto ng tao, gusto niya humingi ng tinatawag na atensyon, na kahabagan sa tao. Wala sa tao ang kahabagan, nasa Diyos ang kahabagan. Huwag kang magpaawa sa tao. Yung tao, dadamayan ka for a moment. Mapapagod yan, pero ang Diyos hindi mapapagod. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung wala kayong problema, hindi pwedeng wala kayong problema. Dahil ang sabi ni David sa Psalms 119, and if you read Psalms 119, do you know that Psalms 119 is the longest chapter in the Bible? Birayin mo, 150 verses. Di ba? Sinaloob doon lahat ni David, ang lahat ng gusto niya sabihin. At ang sabi niya, kung hindi dahil sa mga problema, Panginoon, hindi kita nakilala ng lubusan. Bakit? Sa bawat problema na pagdaraanan mo, dumaraan ka sa sakit, mararanasan mo that God is your Jehovah Rapha. Kapag meron kang pinagdaraan ng problema, that God is Jehovah Nisi. That God is Jehovah Shammah, that He is with you. He is for you. He is behind you. He is in front of you. He is surrounding you with His angels. So wala kang talo. Dahil sa problema mo lang makikilala ang Panginoon. Sa problema mo lang malalaman yung Philippians 4:19 that my God shall supply all my needs. It is not people will supply your needs. It is not the economy that will supply your needs. It is not the government that will supply your needs. It is my God. My God. My God shall supply my needs. According not to the economy of this world, but according to His riches and glory in Christ Jesus. Kaya ka dumaraan sa problema, number 1, ano po, para saan? Para ikaw ay makatanggap ng tulong sa Panginoon upang ikaw din ay maging buhay na patotoo sa ibang tao. 2 Corinthians chapter 1 verse 4. Pangalawa, sabi sa verse 6, kaya ka dumadaan sa tinatawag ng problema, kagaya ng sabi ko po kayo sa inyo kanina in 1 Timothy 4 at doon sa tinatawag na 2 Corinthians 6:4, ang sabi, so that you will have part of the sufferings of Jesus Christ. Kailangan may ambag ka rin. Nakabigatan. Dahil madaling magpatuloy sa Panginoon kapag maganda ang buhay. Paano kung mapuputulan ka na ng kuryente? Paano kung nagloko ang asawa mo at sumakabilang bahay pero hindi sumakabilang buhay? Magpapatuloy ka pa rin ba sa Panginoon? Paano napakarami na nang binigay mong offering sa simbahan? Ang dami mo nang binigay na tinatawag na mga tulong sa mga dukhat, sa mga mahirap. Pero sunod-sunod na problema pa rin ang dumarating sa iyong buhay. Magpapatuloy ka pa kaya? Because God is exposing what are you made of? Saan ka gawa? Saan gawa ang pananalig mo? Ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat, some are made of hay, sa dayami. Pag dayami, madaling masunog. Diba? Some are made of wood, madali ding masunog. But some are made of the precious metal and the precious stone. Kaya kapag dumaraan ka sa pagsubok, hindi ka dapat nalulusal, but
what is happening is there is a new value that is created in you. Pangatlo, ang sabi sa 2 Corinthians, natututo po ba kayo? O inaantok kayo? Gisingin mo ngayon katabi mo, baka inaantok na yan. Pangatlo, alam niyo kung bakit kayo dumaranas? Hindi po to ang preaching ko Papasok pa lang tayo sa preaching. Tawa tuloy si Brother Benjamin saka si Brother King Ang sabi sa 2 Corinthians 1, verse 11, kaya kayo dumadaan sa pagsubok para matanggal ang yabang mo. Ang sabi nga ng mga kababayan nating Batanggenyo, maubos na ang yaman, wag lang maubos ang yabang. Tama po ba? Sa mga Batanggenyo nating kaibigan, tinatanggal ng Panginoon yung pride, yung ego, yung pagtitiwala mo sa sarili mo. Because the only time when you are without identity, that's the time that you will find your identity in Jesus Christ. Mayabang tayo Lalo na pag nagtatagumpay tayo. Lalo na pag pinagpapala tayo, lumalaki ang ating ulo. Tandaan mo kapatid, okay lang lumaki ang bulsa mo, pero wag lalaki ang ulo at puso mo. Lumaki ang bulsa mo para tumulong sa mahirap. Mahirap, there is a condition. Mahirap na hindi tamad. Mahirap na sila ay naghahanap buhay at nagpupumilit na sumikap, pero kulang at kulang pa rin. Dalawang bagay yun Dahil kung papakainin mo yung mga tamad, nagkakasala ka, sabi ng salita ng Diyos, because you are tolerating them. It should be a balanced preaching. Dahil mismo ang sabi ng ating Panginoon, hindi mauubos ang mahirap sa daigdig. Hanggat ang daigdig ay daigdig, merong mahirap. Nabasa niyo ba sa Biblia ninyo? Kaya kailangan maging matalino ka, maging discerner ka, para hindi ka mapaglinlangan. Because only the violent shall take it by force. Ako po, to be honest with you, hindi naman ako literate masyado sa Biblia. Dahil unang-una, lagi ko pong sinasabi sa inyo, number 1, wala akong alam. Number 2, hindi ako galing sa Bible school. Number 3, mahiyain ako. Bulol ako. Gusto ko lang lagi nasa likod ako. Ang sabi nga ni Pastor Vlad, the difference between career and calling is this. Ang career, hinahanap mo. Pinagdidesisyonan mo. But calling, it is discovered through your journey in life. Ang career, sinisweldohan ka. Sinisweldohan ka ng 15 at katapusan. But when you have a calling, it is beyond money. It is for eternity. You get what I am saying? Ang career, kaya ako magtatrabaho dahil kailangan ng aking pamilya kumain. Kaya ako magtatrabaho because I want a promotion. But when it is a calling, kahit si David ay nandoon sa tinatawag na sakahan, kahit siya ay maduges, kahit siya amoy tae, walang problema yon. Because when you have a calling, the calling will always follow you. Maraming may calling card pero walang calling. Maraming may PowerPoint pero walang power. Because they do not have the right relationship with God. Because when you have a right relationship with God, that's the time that the anointing will flow mightily in your life. Hindi dapat kayo mahirap. Hindi dapat kayo nabibigyan ng tinatawag na notice of disconnection. Hindi dapat kayo nagbabakaawa sa tao kung alam mo lamang ang iyong karapatan sa harapan ng ating Panginoon, kailanman hindi ka pinabayaan ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin na tumungo na po sa mensahe. Baka 2:00 pa tayo matapos dito kung hindi tayo tutungo sa mensahe. But I believe when it is the work of God, when it is the move of God, hindi ka magugutom because the things of the spiritual food is always higher and better and best than the physical food. Kaya nga si Eutekio nahulog Alam niyo ba ba't nahulog si Eutekio? Hindi dahil sa inaantok siya. Basahin niyo ang Biblia niyo. Inantok si Eutekio dahil mula 6:00 ng umaga hanggang 2:00 ng madaling araw, nag-aaral sila ni Pablo ng salita ng Diyos. Na talaga antokin ka. Pero dito 2 oras pa lang, nagugutom na ang iba. Pero bakit yung mga ngaral hindi nagugutom? Parehas lang naman tayong kumakain. Ako nga, hindi ako nag-aalmusal Ang sabi nila, one of the most important thing in the morning is breakfast. Tama po ba? But I say, according to the Word of God, one of the most important thing in the morning is prayer. Dahil kapag ikaw ay puno ng panalangin, you will not be tempted because watch and pray so that you will not fall into temptation.
Manalangin ka at maging mapagmatsyag ka para hindi ka malaglag sa lahat ng patibong ng kaaway. Mismo ang sabi ng unang Pedro 5, ang sabi doon, be sober, be vigilant, maging kang mapagmatsyag, maging kang mapagmasid, huwag mong ibaba ang iyong mga baluti, huwag mong ibaba ang helmet of salvation mo, a breastplate of righteousness, the belt of truth, so that the enemy will have no chance in your life to penetrate. What you deny, it cannot have access in your life. When you deny sickness, it will not have access in your life. When you deny poverty, it cannot penetrate in your life. Bakit? Ang sabi ng salita ng Diyos what you bind on earth will be bound in heaven. What you loose in earth will be loose in heaven. Ano ang kinalagan mo sa lupa? Kinalagan mo ang pagbabala. Yun din ang kakalagan ng ating Panginoon. And you will see that the floodgates of heaven will be open for your blessing, so that your blessing will bless more people. Manalangin na po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. And I ask, oh God, it is not me that they will see. Hindi ako ang kanilang marinig, Panginoong Yesus, hindi ako ang kanilang makita, O God, at ang laging nais ko lamang, Panginoon, ikaw po ang may pagmalaki ko sa aking buhay. And I desire and I pray, O God, that you will change us from glory to glory, that there will be a mighty transformation in our life, O God, that you will penetrate us, O God, no matter how hard, how thickened, how stubborn our heart is, gaano man katigas ang aming puso at isipan, babasagin mo ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, mold us, transform us according to your likeness and image. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Ang text po natin sa umaga, it's about Ephesians chapter 5, verse 8 to 16. Medyo mahaba-haba yan, Brother Jonathan. Ephesians chapter 5, verse 8 to 16. Isa-isahin po natin at himay-himayin po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang sabi sa Ephesians chapter 5, iuring natin na isang verse, in verse 8. Ano ba ang sabi doon? For ye were sometimes in darkness. Ano daw po kayo dati? Nasaan daw po tayo dati? So kapag ikaw ay nasa tinatawag na darkness, ano makikita mo? Just imagine this. Naliligo ka, nasa banyo ka, bigla namatay yung ilaw, yung kuryente. Eh di ba parang no vision ka at all? Unless meron kang flashlight. Unless meron kang cellphone. Unless may liwanag sa bubong mo. So you cannot see. And when you cannot see, you cannot move. Tama po ba? Kaya maraming pagkakataon na ikaw ay nagdidesisyon base sa karunungan mo at base sa karanasan mo. Tandaan mo kapatid, huwag kang magdidesisyon base sa karanasan at sa karunungan mo. It will fail. Why? For the Word of God says, there is a way that seems right unto a man, but the end thereof is what? Destruction. Ay, it works for me in the past few years. It will work for me also to this time of season. Naging epektibo ito dati Kaya gagawin ko ulit ito ngayon. Tandaan mo, God changes the time and the season. Sige nga, subukan mo. Yung cellphone mo dati na analog, makapag-Facebook ka kaya doon? So what are you trying to say, Brother Jonathan? So what is effective before will not be effective today. Kaya nga meron ng word na tinatawag na innovation. Meron na word na tinatawag na update. Nag-update ka nga sa cellphone Pero bakit hindi ka mag-update ng iyong sariling ginagawa? Si Moses nga, napagalitan ng Panginoon And sabi, speak to the rock tinuktok pa rin niya Kaya ikaw, tinutuktokan ka na nanay mo, tigas ng ulo mo Lagi merong pagbabago. Dahil kung walang pagbabago, magsasawa ka sa buhay. Kung walang pagbabago, ikaw ay masasanay na lamang doon sa paulit-ulit na ginagawa mo, kaya nagkakaroon ng tinatawag na pagkapagod. Ako'y excited sa bagong ginagawa ng ating Panginoon. Dahil alam kong unang-una, hindi ko to kaya kailangan kong Panginoon. Excited ako sa mga bagong ginagawa ng ating Panginoon dahil unang-una, hindi ko alam kung ano mangyayari. Kaya gusto ko makita ang susunod na kabanata. Dahil kapag hindi nagbabago, tandaan mo, it's like this. Mali yata itong handkerchief ko, pero okay na rin. Ang sabi ng salita ng Diyos, when you are blind, you have a veil. In 2 Corinthians 3, verse 14, basahin po natin ang salita ng Diyos. In 2 Corinthians 3, verse 14. Kaya nga tinanong ako ng isang kapatid kanina, Pastor Jonathan, meron po ba kayong tinatawag na, ano ba tawag doon? Outline. May outline tayo, pero sabi ko, konti lang at hindi tayo sanay mag-outline.
Because we are more on the spontaneous speaker. We are an impromptu speaker. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, in season or out of season, be prepared. Yes, it's good to prepare. Pero kapag ang buhay mo ay laging prepare sa pag-aaral at pakipagbakbakan araw-araw, kagaya ng isang sundalo, laging may hawak siya na baril. Kagaya ng pulis, laging may hawak siyang baril. Dahil nandun siya nakaantabay para depensahan ang bawat mamamayang Pilipino. Ang sabi dito, but their minds were blinded. In other terms, but their minds were in darkness. Ang kanilang isipan ay nasa kadiliman. Ang kanilang isipan ay natatakluban ng tinatawag na veil. For until this day remaineth in the same veil and taken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away through Christ Jesus. At nawala ang tinatawag, just isipin mo na lang, kung ikaw ay naka-blindfold, may makikita ka kaya? Pag ikaw ay naka-blindfold, kumakapa ka, sumusubo ka, kaya nga ang sabi ng mundo, trial and error. Pero kapag ang salita ng Diyos ang sinubukan mo at isinabuhay mo, there's no such thing as trial and error. Ang lahat ng katanungan mo sa buhay, I will tell you today, ang lahat ng katanungan mo, yung mga hindi magagandang nangyayari sa iyong buhay, may kasagutan ng salita ng Diyos. Because God is in control of your life. He is the author of your life. He is the author of your story. He has the answer because He is the answer. Hindi pwedeng pa-chamba-chamba ka sa buhay. Kaya nga, sabi nung isang kausap namin, isang mataas ang posisyon, sabi niya, Pastor Jonathan, parang bishop ka magsalita. How old are you? 33 years old. I speak like this because my God speak to me. Because if the anointing will not be with me, I am just a little kid. I am just a young boy from Akron. Si Lebron yun. Pero kung ating titingnan, when the anointing and the calling is there, when you speak, you will be like Prophet Jeremiah. When you speak, you will be respected by the kings and priests. Because it is not my words. Ang sabi ni Jesus, it is not my preaching that I am preaching. It is the preaching of my Father. Ang aking itinuturo, hindi yung buhay ko. Ang aking tinuturo, hindi yung kwentong kutsero. Ang aking tinuturo, hindi yung natutunan ko. Ang itinuturo ko ay ang salita ng Diyos na naranasan ko sa aking buhay. Kaya kung ating titingnan, mga kapatid, ang sabi sa 3:14, ang sabi doon sa 2 Corinthians, so we are blinded. When you are blinded, kumakapa ka. Ito kaya ang gawin ko, mag-business kaya ako. Ito kaya gawin ko, pumasok kaya ako sa ganitong trabaho. Kumakapa ka. Kumakapa ka dahil bulag ka, dahil nasa kadiliman ka. But when you fear God, ang sabi ng salita ng Diyos, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And what is wisdom? Wisdom is different from knowledge. Knowledge is you learn it from school, you learn it from experience, but wisdom, it comes from the Lord. It is higher than knowledge. The knowledge natutunan mo, kayari ganito yan, sa mathematics, sa engineering, ito ang kailangan gawin natin. Because it is, natandaan ko yung isang simbahan, yung tinatawag na glass cathedral sa Amerika. Ang sabi ng mga engineer, it is impossible to be built during that time. Dahil yung pressure, ayaw ko kung ano yung tawag, imposible talaga yan, Reverend. Because one, it is costly. Two, it is impossible. Walang makakapag-hold dyan. Pero sabi niya, this is what the Lord says. You need to build a crystal cathedral. Nakalimutan ko kanina yung church yun eh. Pero it became possible because, number one, it is from God. Kaya nga kayo nag-celebrate ng 15 years eh. Alam niyo ba't kayo nag-celebrate ng 15 years? Kahit ang ating pastor ay kasama na ng ating Panginoon. Alam niyo bakit? Ang sabi ni Gamaliel, if it is not from God, you know Gamaliel? He is a teacher of Paul, of Saul. Ang sabi ni Gamaliel, if it is not from God, it will not continue. Kung ang simbahang ito, kung ang negosyo mo ay hindi galing sa Panginoon, hindi ito magpapatuloy. Pero kahit dumaan ang pandemic, magkautang-utang ka man, pero dahil pangarap ito ng Panginoon at kasama mo ang Panginoon, walang makakapagsara nito. Dahil ang binuksan ng ating Panginoon, walang taong makakapagsara. Ang sinara ng ating Panginoon, walang makakapagbukas na tao. Kaya nga, sa oras na isuko mo ang buhay mo sa Panginoon, magkakaroon ka ng kakaibang perspektibo. Hindi mo nakikita ang mga problema bilang kaparusahan.
Bakit ka paparusahan ng ating Panginoon? Tinubos ka nga ng ating Panginoon. Di ba? God is not a person or a God that take revenge. But God is a loving Father until that last breath of your life. God is a loving God. Alam mo, hinihintay lang ng Panginoon. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive all your sin. Kaya nga, sabi niya, sa sulat ni Pedro, ang sabi niya, the plan of God is this. Hindi mabagal ang Panginoon sa pagpapala sa iyo. Hindi mabagal ang ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Alam mo ba bakit naantala ang pagbabalik ng ating Panginoon? Alam mo ba bakit naantala ang pagpapala mo? It is because God wants you to be prepared. Hindi pa tama ang pag-uugali mo eh. Alam ng Panginoon, kahit sabihin mo na magiging mapagkumbaba ka, deep inside your heart, magiging mapagmataas ka. Ipagmamalaki mo yung pera mo. Kaya nga sabi ng mga osusera, sabi, bakit ang tagal? Sasabihin ng mga ibang tao sa inyo, Kristiyano ka, wala kang pansaing. Kristiyano ka, yung asawa mo, Kristo din, pero sa sabungan. Hindi nagbabago yan, di ba? Ano sabi ng salita ng Diyos? Kaya hindi ka agad pinagpapala ng Panginoon. Kaya hindi agad tumutugon ng Panginoon. I think it is in 1 Peter chapter 3. Ang sabi doon, nakalimutan ko yung verse 9 yata yun. God is not slow to His promise. Hindi mabagal ang ating Panginoon para tukden yung mga hiningi mo sa Kanya. He did not give it unto you yet, ang sabi doon, hindi yata yan eh. Ang sabi doon, hindi mabagal ang ating Panginoon because He wants that we call into repentance. So that He wants that none of us should perish. Na walang ni isa man sa atin ang mapahamak. Pag hindi sa iyo ibinigay ng ating Panginoon, that means wait. O kapag hindi sa iyo ibinigay ng ating Panginoon, gusto niya mas malaki ang ibibigay niya sa iyo kumpara dun sa iyong hinihingi. Dahil yung hinihingi mo pang sa iyo lamang. Ang gusto ng ating Panginoon, pang hanggang susunod na henerasyon ng iyong buhay. Pati kapitbahay mo ay mapapagpala. Kaya nga, we should take away the blindness in our life. Huwag tayo maging bulag o magbulag-bulagan, mga kapatid. Hindi ka nilikha ng ating Panginoon para lamang maging relihiyoso. Nilikha ka ng ating Panginoon so that you will have a Christ-likeness in your life. Kaya nga sabi ni Pablo sa mga taga-Colosas you started in the Spirit and now you ended in the flesh. You ended again with the rules and regulation. Kaya nga kung ating makikita mga kapatid, ang sabi pa doon, kaya meron tayong bail, kadalasan, number 1, because we are dead. Nung hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon, patay tayo eh. Humihinga ka, nagsasalita ka, kumakain ka, pero yung espiritu mo, patay. Paano mo malalaman na espiritu mo patay? Number 1, wala kang gana sa salita ng Diyos. Wala kang ganang manalangin. I want to shake you for a moment. Ang sabi ng Matthew 7 verse 21, not everyone who says, Lord, Lord, will be saved. Brother Jonathan, huwag ka nang babalik dito. Nasasaktan kami masyado. Anong sabi ng salita ng Diyos? I hurt you. Ang sabi sa book of Job, sinasaktan ko kayo so that I will heal you. I bandage the wounds that I created so that you will appreciate my love. Because only truth hurts. Because truth shall set you free. Yan sabi ng John 8. Kaya kapag katotohanan masakit, sabi nga ng isang mangangaral, I would rather hurt you with truth than mislead you with deception. Sasaktan ko na kayo ng katotohanan kaysa kayo linlangin ko ng kasinungalingan. But Jesus loves you. That's all truth. Jesus died for you. And He rose again so that there will be a power in the death and the resurrection of Jesus Christ. Hindi dumating ang ating Panginoon para magdagdag ng mga panibagong batas. Hindi dumating ang ating Panginoon para magkaroon ka ng banal-banalan ng pag-uugali. Ang gusto ng ating Panginoon ay lubusang ka maniwala sa Kanya dahil sa pagtitiwala mo sa Kanya, nahuhubog ang kadalisayan ng iyong puso.
Ang buhay, minsan puno ng paghihintay. Pinaghihintay ka ng ating Panginoon para ikaw ay sanayin ng ating Panginoon sa magandang asal. Sanayin ka ng ating Panginoon na hindi mainip. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, do not fret. The word fret means huwag kang mabalisa. Huwag kang mainip. Because there is a season for your life. Kaya nga laging sinasabi ko at narinig ko sa pangangaral ni Pastor Ken, una yung sinasabi ko, tinatayo ang one of the verse na paborito ko, Psalms 27 verse 13, I am still confident to see the goodness of the Lord in where? In the land of the living. Buo ang aking tinatawag na pagtitiwala. Buo ang aking tinatawag na kagalakan na ang mga pangarap ko at pangarap ng Panginoon na inilagay sa akin ay mararanasan ko dito sa lugar ng mga buhay. Yung prayer mountain, tatapusin natin yun kasama ang Panginoon at kasama kayo bago magtapos ang 2024. Sasabihin niyo, wala kaming pera. Hindi mahalaga kung wala kayong pera. Ang Diyos hindi maubusan ng pera at siya ang maglalagay ng pera sa inyong mga kamay para kayo ay magkaisa at tustusan natin ito. Dahil ang liwanag eh. Narinig nila Brother Roldan na yata, nakita na nila Brother Edmond kung nasan yung episode. Sabi ni Pastor Ken, sa oras na tapusin natin ang prayer mountain, parang nakita na ba Brother King? Nakita na ni Edmond yata, sabi kahapon. Hindi ito 100%. This might be the 80% ng statement ni Pastor Ken. Sa oras na kumpletuhin natin ang prayer mountain, yun yung oras na ang kayamanan na bawat miyembro ay dadaloy sa buhay nila at ang bawat outreaches, ang bawat simbahan ng outreaches ay may itayo. You know why? Dahil ang pinakamalapit sa puso ng ating Panginoon ay ang bundok panalanginan. Maraming simbahan ang tinatayo simbahan. Pero iilan lamang ang nagtayo ng tinatawag na bahay panalanginan. Pag inuna mo ang sanktuaryo ng ating Panginoon, si Solomon, ano ba ginawa ni Solomon? Bakit siya naging mayaman? Inuna ni Solomon ang pagtatayo ng templo ng Panginoon. Yung kanyang sariling bahay, 7 beses ang laki kumpara sa templo ng Panginoon dahil inuna niya para sa Panginoon. And God will repay you not just only double but 7-fold of blessings. Ito sinabi ko na ito sa nakaraang preaching. Sino nakakilala kay David Paul Yonggetsu? Uedo Full Gospel Church. Uedo Full Gospel Church in Korea, it is hindi one, but the largest Pentecostal or Christian congregation in the world. Ang attendance lang naman niya kada service, 100,000. 7 service yun. So 700,000 kada isang araw. Diba? Alam mo anong sekreto? Ang tinayo niya, bundok panalanginan. Ang tinayo niya, mga prayer cell. Hindi niya inisip kung paano magtayo ng simbahan. Dahil ang labanan na ipanalalo kapag ikaw, sabi ko nga last Sunday sa preaching sa Green Hills, you don't need a shoulder to cry on, but you need a floor to kneel on. Hindi mo kailangan ng balikat, hindi mo kailangan si pastor. Ang kailangan mo ay yung luha mo na tumutulo kapag ikaw ay nananalangin sa umaga. Kahit hindi mo pa natatanggap yung pagpapala, in far beyond, nakikita mo na ito. Dahil pinakita sa iyo ng ating Panginoon. Kaya mawawala ang pagkabulag mo, mawawala ang pagiging patay mo sa espiritu, at ikaw ay magkakaroon ng tinatawag na 2020 vision so that you can see things clearly. You can see the promises of God because the promises of God are yes and amen. When you ask God, when you pray for God, when you whatever you say, it will never go back unto you empty. Pag humingi ka sa Panginoon na may pananalig ka, hindi pwedeng babalik yan na walang saysay. Dahil ang pananalig lamang ang magdadala sa presensya ng ating Panginoon. At ang sabi ba nga po dito, kung atin po makikita, ang sabi sa Isaiah 60, verse 1 to 2, basahin po natin, arise, shine, for the light has come. Anong sinasabi po doon? Isaiah 60, verse 1 to 2. Arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. And verse 2, for behold, the darkness shall cover the earth,
and the gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and His glory will be seen upon thee. Kapag ikaw ay napapaliburan ng kadiliman ng problema, hindi mo na alam kung paano ka babangon, lagi mong tatandaan, there will be that light that will strike in your life. There's that hope that will give you a new strength. And God is saying, arise, my son. Arise, my daughter. Arise, my children. Arise, my people. For the light has come upon you. And when you have light, you will have direction. And when you have light, you will have strength. Do you know? Problema ng mga tao ngayon, kaya marami nagkaka-cancer. Alam mo bakit? Ayaw nyong, yes, number one, stress ang sabi dito. Ayaw nyong magpa-araw. Basahin nyo Malakay 3. When you know the Word of God, you will have the answer. It says in Malakay 3, ang alam niyo lang sa Malakay 3, tithes and offering. Diba? I mean, one part of the Malakay 3, hindi ko alam kung saan bahagi doon, pero I can use my Bible mamaya, pwede yung talungin. Ang kailangan mo ay magkaroon ka ng sinag ng araw sa umaga so that your bones and your life will be healthy. Anong ginagawa ngayon ng mga tao? Huwag kang maarawan, akala mo vampire. Ang puputi ng mukha, ang puputi ng katawan, yun naman mga kulang sa dugo. Diba? Hindi ko naman sinabi magbatad ka hanggang alas 12, magiging solar boys. Ang sinasabi ko, get whatever you can get between 6 a.m. to 8 a.m. na sapat na araw. Hindi mo kailangan ng mga tabletas. Ang tatay ko, 75 na, wala siyang iniinom ng maintenance o multivitamins. Because he knows the secret. Man shall not live on bread alone. Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Ang tao ay nabubuhay sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa iyong bibig. Kung tatanungin ninyo ako, bakit may namamatay na bata? Bakit may namamatay na sanggol? Bakit may namamatay na babuti? Bakit may namamatay na banal? May kasagutan ng Biblia. Lahat ng katanungan niya may kasagutan. Job 14:5. Ang sabi ng Job 14:5, that the length of the life of a single person is already ordained by God. Itinakda na ng Panginoon ang haba ng buhay ng bawat tao. Malungkot lang mawala ng mahal sa buhay. Pero the reality is, there is a certain period of time na ibinigay ang ating Panginoon at walang makakasobra doon. Kaya ang kailangan mong gawin, ang sabi ng Salmo, you need to number your days so that you will not waste it. Kaya kailangan araw-araw, you live like as you are dying every day so that you will excel in everything that you are doing. Ang tao kasi pag hindi niya alam na siya'y mamamatay, sasayangin niya ang oras niya. Tandaan mo, ang magandang unlimited lamang, i-buffet. Pero minsan, kapag ikaw ay nakapag-unlimited din sa buffet, baka naman ikaw ay may stroke o atakihin sa puso dahil hindi naman makayanan ng iyong katawan. Walang problema sa kinakain mo. Sabi ng Biblia Ang sabi ng 1 Timothy chapter 4, verse 4 yata or verse 3, everything God created is good. Lahat ng pagkain, okay. Pero kapag sumobra at mali ang gamit mo, magiging masama sa'yo. Yun ang sabi ng aking Biblia. Kapag ikaw naman ay kumain ng lechon, kalahating kilo o 1 kilo, ewan ko lang kung hindi sumakit ang batok mo. Lahat ng sobra ay masama. Ang magandang sobra lamang ay relasyon sa Panginoon dahil you will convert it into physical aspect. Dahil kapag sobra ka sa presensya ng ating Panginoon, yung sinasabi ng arise, shine for the light of God, that is the Shekinah glory of God. And when you have the glory of God, when you have the presence of God, when you have God in your side, everything that is in you will be converted for His glory. The evil, yung mga chismosa, yung mga gusto kang sirain ng mga katrabaho mo, ang sabi ng Biblia, kapag nasa yung glory ng Panginoon, ano yung nangyari kay Joseph? Di ba ang sabi ng Genesis 50, the evil that was meant for Joseph, God turned it for good. Ang sabi ng Romans 8:28, anong sinasabi doon? That all things work together for good to them that love the Lord.
So yung mga balak ng kaaway sa'yo, akala nila sisirain ka nila, pero yung balak nilang paninira sa'yo ay gagawin mong tuntungan para ito'y maging pedestal mo ng pag-angat ng ating Panginoon. Dahil ang promosyon ng ating Panginoon, hindi yung normal. Ang promosyon ng ating Panginoon, it is always higher than man, the ways of man. Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa. Sino marami ditong kabiguan sa buhay? Wala rin. Ano ba naman yan? Wala nang problema, wala nang kabiguan. Ano kayo, estatwa? Purihin ang Panginoon. Pag wala kang kabiguan, ibig sabihin, hindi mo sinubukan ng mangarap na malaki. Pag wala kang kabiguan, ibig sabihin, hindi ka sumubok na mag-risk. And business, Brother Harney, di ba? High risk, high income. So what I am trying to call you, you are a mediocre. Pangkaraniwan ka. And God does not call you to be a normal person. God has called you to be the head and not the tail. God has called you to be above and never beneath. God has called you to be in front and never on the back. Ako marami akong kabiguan sa buhay. Dahil sa kabiguan, doon ko nakita ang kahinaan ko. Sa kabiguan, doon ko na-realize, hindi ito ang solusyon. You may have a lot of failings in your life, but do not worry. Huwag kang mag-alala. Huwag kang ma-stress. Dahil laging tatandaan mo, may dalawang bagay lang kaya may kabiliguan ka. It's either you have the wrong key or you have the wrong door. Natawa si sister, di ba? Sinusubukan mo yung susi mo. Sa kapitbahay mo yung binubuksan mo, paano magbubukas yun? O ganito naman, tama yung pintuan mo. Yung pinambubukas mo yung susi ng CR, paano ka makakapasok sa bahay mo? So the only key, if you have the key of David, if you have the key of faith, you will open every doors of blessings in your life. When Jesus Christ is your way, He is the door. Kaya nga sinabi, He is the doorkeeper. You will knock unto Him or He will knock unto you. And you will open the door so that He can enter into your life. And He will guide you. And He will lead you. And He will not just only lead you. Ang sabi ng salita ng Diyos, He will lead you into the stills of water. For a righteous is planted in a rivers of water. Pag ikaw ay matuwid, nakatayo ka, nakalubog ka, nakabaon ka, ikaw ay nandoon sa tubigan. Dumaan man ang sabi ng salita ng Diyos, dumaan man ang tagtuyo, mamumunga ka pa rin. Kita ninyo, this is just a testimony na nakita ko po sa inyo. Dumaan ang lockdown, hanga nga si Ma'am G, salamat sa Panginoon. Dumaan ang lockdown, pero ang biyaya ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin kahit iilan. Nananalangin at nagagawain. Why? Because we know that we do not fear death. Because death is the beginning of life. Because the mother of all fear is the fear of death. Kaya alam mo bakit ka nagtatrabaho? Dahil takot ka mamatay na gutom. That's the reality. Alam mo bakit pinag-aaral mo yung anak mo? Real talk tayo. Kaya pinag-aaral mo yung anak mo dahil natatakot ka yung anak mo mapariwara at walang matapos na pinag-aralan kasi baka mapabarkada siya kaya gusto mo siyang magtapos at ayaw mo siyang tumulad sa'yo. Dahil baka siya mamatay sa saksakan. That's the fear of death. The moment that you conquer fear, that's the time that you will live in a peaceful life. Kaya kung hindi ka hakbang, lagi ko naririnig, Brother Jonathan, pag-pray mo ako ha. First time ko magkakaloob. Pag itong transaksyon na go, tsaka ako magbibigay sa gawain. Ano sabi ko? Hindi po yan mangyayari. Futuristic yun eh. Humakbang ka ngayon habang wala at doon darating ang pagpapala mo. Last Saturday, may isa tayong supporter, si Bishop Greg, na talagang hindi siya miyembro ng simbahan, but she is a radio listener. Siya si Nanay Mercedes, 96 years old. Coming from sa dulo ng Cavite. Ang sabi niyong kanyang apo, Bishop, si Lola kasama niya, tingnan niyo po yung ulo. Hindi ko pa napapost sa Facebook papost ko later on. Dahil sa kanyang excitement, pagpunta sa gawain, nadula siya. Yung kanyang ulo, halos pumutok na. Makikita sa picture. Pero ang sabi niya,
Hindi, pupunta pa rin ako doon sa gawain. There is a persistent and there is the consistency. Gusto ko makapagkaloob sa gawain. Etong partner ng simbahang ito, nung kabataan niya, 20 years ago, 75, 73 years old, or 76 years old, siya yung kinikwento ni Bishop Greg, na kapag merong mga crusades sa Cuneta Astrodome, sa Phil Sports Arena, nakaka-attend ba kayo doon, kapatid? Sa mga Cuneta? Nakaka-attend kayo doon? Si Pastor, nakaka-attend. Si Sister Irma. Ang patotoo ni Bishop, si Nanay Mercedes, yung mga paninda ng mga vendor sa labas, binibili niya. Binibili niya para lahat sila umattend sa gawain. At ano nangyari sa kanya? 7 beses na siyang muntikang mamatay. Nasagasaan siya ng motor, nalaglag sa jeep. Pero sa kabila nun, hindi niya sinisi ang Panginoon. At hindi niya sinabi na, Panginoon, lagi ako natin sa gawain mo, lagi ako nagbibigay, pero bakit ganito nangyayari? You know why? Yun ang nagpapatunay ng tinatawag na Timoteo at 2 Corinthians, that we must have a part in the sufferings of Jesus Christ. Madaling maglingkod kapag walang problema. Madaling maglingkod kung walang bayarin. Madaling maglingkod kung magkakaisa ang inyong pamilya. Paano kung in the contrary? Will you still continue? The Word of God says, what shall separate you from the love of Christ? Ano ang makakapaglayo sa'yo? Mahaba pa naman oras natin. Di ba? May 20 minutes pa ako. Hindi naman ako kumanta ngayon. So I can use the time hanggang 11:45. Umpisa pa lamang po tayo. Verse 8 pa lang tayo. Hanggang verse 16 yun eh. Palakpakan natin ang Panginoon. At sa madaling salita, mga kapatid, ang pinakamagandang lugar sa mundong ito ay ang simbahan. Aminin nyo man o hindi, sa simbahan, hindi mo naiisip ang problema. Minsan naiisip mo, pero minsan nagkakaroon ka sigh of relief. I remember when Nathaniel said sa isang disipulo ng Panginoon, meron bang magandang nanggagaling doon sa Nazaret? Ang sabi niya, meron, nandun si Jesus. So habang pinagbubulayan ko ito kahapon, pauwi kami galing revival. So sometimes it's about the place. Sometimes it's about the person. Kaya kapag ikaw ay galing sa isang lugar na puno ng kapayapaan, puno ng kayapaanan, puno ng katagumpayan, ang mentality mo ay magiging matagumpay ka. Kapag ikaw ay nasa simbahan, hindi ka tinuturuan ng simbahan para maging kawawa. Tinuturuan ka ng simbahan para lumakad ka sa pananalalig. Ang simbahan ay hindi palakiran simbahan o paramihan ng miyembro. Ang simbahan ay pinapakita ang pagsasabuhay ng katotohanan at paglakad sa kabanalan at pananalig na buong tapang na ang Diyos ay gagawa sa aking buhay. It doesn't matter kung meron ka mas 10,000, 100,000 miyembro ng simbahan. But the question is, are we living all according to truth? Kaya nga sabi kanina, not everyone who says, Lord, Lord, will be saved. But only those who do the will of God. At ang sabi ng John 8, wala ito sa pinag-aralan ko, ngayon ko lang naisip. Ang sabi ng John 8:42, basahin natin hanggang 8:44. Ito yung mga bagay na ayaw nyong marinig. Pero gusto kong marinig ninyo. Ang sabi dito, maganda yung 42 eh. Mamaya sa 44, pangit na. Jesus said unto them, if God were your Father. So may pinapakita dito. Ano nakita niyo dito? That everything, every person, every human, every living creatures, God created. Tama? Nilikha ng Panginoon lahat, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Tapusin natin. You would love me for I proceeded forth and came from God. Neither came I myself, but He sent me. Ano sabi sa verse 43? Why do you not understand this? Because you cannot hear my word. Kaya nga, sabi ni Pablo, I pray that you will not just only hear, but you will understand the word. I pray that you will not just only see, but you will perceive what you see. Marami nakakarinig ng salita ng Diyos, pero hindi nila naunawaan kung anong pangyayari ito. Nicodemus nga, di ba? Ang sabi ni Nicodemus, how can I be born again? Babalik ba ako sa puwerta ng aking nanay upang ipanganak? Sabi ni Jesus, no. Being born again is being birthed in the spiritual being.
When you have a new spiritual being, you have a new mindset. And when you have a new mindset, you have a kingdom mindset. And what is a kingdom mindset? You are a conqueror. What is a kingdom mindset? You are generous. What is a kingdom mindset? You are prosperous. When you are generous, ang sabi ng book of Proverbs, you will be prosperous. And a generous person, ang sabi ng Proverbs, is a righteous person. Kung ikaw ay mapagbigay, hindi mo iniisip yung ibinibigay mo. Dahil alam mo naman tama yung pagbibigyan mo. At para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, consider yourself as a righteous person. Sabi yan ng book of Proverbs. Kaya kung atin mo makikita mga kapatid, ang sabi dito, in verse 9, bilisan natin ng konti. In verse 9, ano po ang sinasabi dito ng Ephesians 5 verse 9? One verse pa lang po tayo ha. Verse 8 and verse 9. For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Alam mo ba matagal ka ng pinagpala ng Panginoon? Sino dito naghahanap ng pagpapala? May tataas? Walang tataas ng kamay? Wala. Good. Huwag niyo hanapin ng pagpapala. Nasa inyo ng pagpapala. Ang problema, ayaw niyong gamitin. Sabi nga naman sa preaching ni Bishop, kung kayo nakikinig, ang sabi ng tatay ni Joel Austin, si John Austin, although hindi ito galing sa Bible, kwento niya ito. Ang pinaniniwalaan niya, there is a warehouse of blessing on heaven. Totoo naman eh. Minsan kaya hindi natin matanggap yung pagpapala because you do not want to open it. It's like when I buy a gift, when I give a gift, kapag binigay ko yung regalo, kung hindi mo bubuksan ito at hindi mo gagawin ito, hindi mo ito ma-appreciate. Kahit gano'ng kaganda pa yung cover ng regalo, pag hindi mo binuksan ito, hindi mo magagamit at mapapagpasalamat ito. Ang sabi ng Ephesians 1, basahin ko dito para mas maganda yung version. Pero pwede din po dyan. In Ephesians 1, verse 3. Ang sunod po, tandaan yung Ephesians, nasa pagitan ng Genesis at Revelation. Walang tumawa. Para siguradong hindi kayo magkamali. Hindi, joke lang. Galatians, Ephesians, pagitan siya ng Galatians at Philippians. In the book of Ephesians, chapter 1, verse 3, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. In Ephesians chapter 1 verse 3, let us give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, for in union with Christ, He hath, past tense, blessed us by giving us all the spiritual blessings that are already in heavenly places. So you are already blessed with what? Spiritual blessings. Ano ba yung mga spiritual blessings? Number 1, syempre yung salvation mo. Yung kaligtasan mo. Number 2, wisdom. Number 3, discernment. Paano yung discernment? Tandaan mo, pag ang tao, nakita ka na may pera ka, mabait sa'yo yan. Ang mga mangungutang nga, ganun eh. Tumawag si Brother Regay. Brother Regay, tatatawa kayo. Pag kailangan ng tao sa iyo, this is scripturally connected. Ang sabi sa book of Proverbs, pag ang tao ay may impluwensya, kagaya ni mayor, ni congressman, ni president, or sino pa yan, billionaire, sabihin na natin, kagaya ni Manny Pacquiao o Manny Pangilinan, sabihin na natin, maraming tao ang gusto makuha yung attention nila because they want favor. Kaya lahat gagawin nila na mabuti para ikaw naman ay umoo. Para makuha din nila yung oo mo at yung tinatawag na hinihilingi nila sa'yo. Kaya kapag ikaw ay pinagpala ng ating Panginoon, be a discerner. Hindi lahat ng lalapit sa'yo ay gusto ka lang gamitin. Sabi ng Biblia yun eh. Hindi ka naman sinabi yun eh. Basta gusto niyo maging matalino? You read book of Proverbs. You read book of Psalms. Magiging matalino kayo. Magiging matalino kayo sa pagdedesisyon ng buhay. Kung gusto niyo lumakad bilang isang Kristiyano, basahin ninyo ang epistle ni Pablo. 14 lang naman ng epistle ni Pablo. Mag-umpisa kayo ng Romans. Diba? Sunod-sunod rin hanggang pastoral letter ng 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus. Bakit ko nalalaman ng lahat ng ito? Because of God. Because He gave me the desire to know the Word of God. Because He gave me hunger. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. For theirs is the kingdom of heaven. And they shall be filled. Ang sabi doon, di ba? Mapupuspus ka. Kaya dapat wala kang kakulangan. Dahil unang-una, spiritual pa lang, pinagpala ka na ng ating Panginoon. Pangalawa, ang sabi ng 1 Corinthians, chapter 1 ulit. Lahat ng sasabihin ko sa inyo, puro sa chapter 1. Ang sabi naman sa 1 Corinthians chapter 1, dito na tayo magsasara.
And I will give you one good illustration. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 1, umpisahan natin sa verse 5. For in union with Christ, you have become rich in all things. Ano ang sabi dito? In everything you are enriched through Him. In utterance, sa pananalita, sa karunungan, sa katalinuhan, pinayaman kayo ng ating Panginoon. Kaya nga lagi yung ipinag-pray yung 3 John 1:2 eh. Lord, I pray above all things that you will prosper me in health, in wealth, even as my soul prospereth. So pag pinagpala ka ng ating Panginoon, hindi ka lang niya pagpapalain sa tinatawag na pera. Dahil kung may pera ka nga pero wala kang kalusugan, mauubos ang pera mo sa tinatawag na dialysis. Mauubos ang pera mo sa tinatawag na mga bill ng doktor. I remember this. One of our listeners sa radio, ang sabi niya, Pastor Jonathan, please pray for me for wisdom at mga anak na rin ako. Sabi niya, pray naman ako. Gusto niya mga anak eh. And then, tinext ko siya kinabukasan, kamusta sis ang panganganak mo? Hindi po ako nanganak. Inabot na ng 3 days yon. Hindi po ako nanganak, Pastor. Pero salamat sa prayer ninyo at sa intercession ng protection dahil sabi niyo protection. Alam niyo po ba yung doktora, gusto kong paanakin kahit hindi ko pa due date. Nagtanong ako doon sa kamag-anak ko, kakilala nilang doktora. Delikado ka kung ano-ano itinurok sa'yo para lamang ikaw ipaanakin, hindi mo pa kabuanan. Kaya be a discerner. Maraming tao papatayin ka. Maraming tao naiinggit sa'yo. Dahil ayaw nilang makita yung katagumpayan mo, gusto nilang mas matagumpay sila sa'yo. Kaya nga ang sabi namin doon sa isang doktor, na bata pala, napakayaman, ikaw, iho, at the age of 37, alam namin mayaman ka, magtayo ka ng ospital na hindi pera ang pag-uusapan. Magtayo ka ng ospital na patatanggapin mo sila si Kristo sila. May isa tayong kapatiran. Tago na lang natin sa isang pangalan na sister, ganito. Na-aksidente sila dito sa expressway a month ago. Tumaob yung kanilang sasakyan. Pagitan ng Santa Rosa and Mamplasan. At around 3 a.m. in the morning. May namatay sa isang kasama nila. This is reality. I just want you to know the reality. Tumawag yung sasakyan nila, gumulong-gulong hanggang malaglag doon sa may, yung side road, ano nga ba yan? Yung may bangin sa shoulder. Di ba may pababa po yun? So tumawag silang pagyewang-gewang. Nakalipas na ang 2 oras bago dumating yung tinatawag na rescue. At pagdating ng rescue, tinatanong kung meron silang pan-down payment. Hallelujah. Dugo na yung mukha. Iisipin mo pa yung down payment kaysa dun sa tinatawag na buhay ng tao. Dinala sila, sabi nila, meron akong ganitong konting halaga dito. Mas may konting laman sa Gcash. Pumunta sila sa ganitong ospital somewhere in Santa Rosa. Ang sabi, meron ho ba kayo 100,000? So alis sila doon sa Santa Rosa. Pumunta sila sa kabilang ospital sa Santa Rosa. Meron ko po ba kayo 50,000? Wala. Sige po, gagamutin na lang muna ka namin kayo pansamantala sa ER. Humanap kayo ng ospital. Pinunasan na lang ng konting ghost. Inabot ng 25,000, hindi pa sila inadmit. Sa pangatlong ospital pa sila tinanggap. 8 a.m. mula 3 a.m. This is how greedy the world is. Ganito kasakim ang mundo. At sasabihin nilang simbahan ng sakim. Kung may simbahan man sakim, mananagot sila sa Panginoon. I will not judge any pastor. For the word of God says in the book of James, there's only one judge. And there's only one lawgiver. Kung mali ginagawa ng isang ibang pastor, wala akong pakialam sa kanila. Mananagot sila sa Panginoon. Ang papakialaman ko, yung ginagawa ko sa harapan ng Panginoon. Because what Paul said, I am not concerned with what people said. Wala akong pakialam sa sasabihin ng tao. Ang papakialaman ko, yung sinasabi ng aking Diyos, as long as tama ako sa Panginoon, si Jesus nga eh. Tama na ang kanyang buhay, may nagagalit pa sa kanya. Di lalong sino ako. Si Jesus nga, may mga nag-aalisan sa kanyang ministeryo, lalong sino ako. Nabasa niyo ba yun sa book of John? Dahil sa kabanalan at katotohanan na kay Kristo, marami ang umalis sa Kanya. At may mga nanatili pa rin. Ang sabi nga ng isang mangaral, pag may aalis, huwag mong pigilan. Dahil yung aalis, it's one thing. It might be destructive for you. Tingnan mo, ang mga Israelita, nung pinigilan nila, ng mga Egyptian, nung pinigilan nila ang mga Israelita, ano nangyari? Puro plagues ang dumating sa kanila. Sometimes a person cannot grow because you want that person to be with you. Hindi naman pala yun ang plano ng Panginoon.
The more that you hold for that certain person, the more that it become fatal for you. But when you let them go, you will enter into a new season of life that is according to the season of God. Pwede po ba makahiram ng isang baso na puno ng tubig? Tatapusin na natin to. Sa susunod na buwan na lang kung papahintulutan ninyo po ako. Verse 9 lang tayo eh. Habang hinihintay po natin isang basong punong tubig, bigyan ko pa kayo ng isang verse. In 1 Peter 1, verse 3. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Na talagang siguradong punong-puno kayo ng kayamanan, huwag na kayo magdududa. Ang sabi sa 1 Peter 1, verse 3, let us give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ. Because of His great mercy, He gave you a new life by raising Jesus Christ from death. This fills us with a living hope so that we possess all the unlimited rich blessings that God gives for His people. Napakarami ng pagpapala mo. Kaya mo hindi matanggap ang pagpapala dahil number 1, ano sabi sa verse 8? Dahil bulag ka. Humahanap ka pa ng pagpapala, yung asawa mo ay napakalaking pagpapala sa iyo ng Panginoon. Kaya hindi dumadalo yung pagpapala sa tahanan nyo dahil nag-aaway kayo. Ang sabi ng Biblia, a kingdom that is divided, a house, a family that is divided, it cannot stand. Kung kayo mismo nagtatalo sa bahay-bahay, sa inyong bahay, paano dadali ang pagpapala? Kung tayo magtatalo-talo sa simbahan, paano dadali ang pagpapala? It's about obedience. It's about humbleness. Remember this. We as a pastor do not own you. Kami bilang isang pastor, hindi namin kayo pagmamayari. Pag ang isang pastor, tinuring kayo na pagmamayari kayo, tanda mo, we are just a shepherd. And you are the sheep. Hindi namin kayo pagmamayari. What God has put into our shoulder is for us to be a good steward para gabayan kayo. Para ipanalangin kayo. Para hindi kayo ipahamak sa inyong buhay. Inom na rin. Malinis mo ba to? Thank you very much po. Nakainom na rin ng tubig. The pastor doesn't own the congregation or the church or the people. But God has placed us here to be a steward. Maging tagapamahala lamang. Para kinangin ang inyong pag-uugali. Brad, tayo ka nga dito sa akin. Ikaw. Ikaw nga. Naka-Chevrolet ka. Magkakaroon ka sa Chevrolet na sasakyan. In Jesus' name. Kuyari, banggain mo ako. Parang si nakita nyo ba yung kay Jason Kidd? Banggain mo ako para, kuyari, merong delay sa paglalaro. Banggain mo ako na kuyari. Pag mulaksan na, baka mabitawan ko. Sige, banggain mo. Nabasa. Sige, thank you. Nabasa. Bakit siya nabasa? King, bakit siya nabasa? Lapit ka nga dito. Natapon yung tubig. Natapon po yung tubig. Natapon yung tubig. Ang ganda ng sagot ni King. Nabasa siya. Teka, dito baka may sasagot. Sister Jen, bakit siya nabasa? Bakit siya, ano nangyari nung binangga ako? May laman po kasing tubig yung baso. May laman ng tubig yung baso. Thank you, Sister Jen. Salamat sa Panginoon, walang sumagot, kaya natapon yung tubig dahil binangga ako. Because the reality is, it's not how people bump into my life. Sa buhay, dadaan tayo ng mga tinatawag na ligligan. Ang sabi ng salita ng Diyos, God will shake the heaven and the earth. So God will use the people, God will use your sickness, God will use your financial, whatever, pinaglalabanan mong battle sa financial to shake you. Because when God shake you, you cannot anymore fake people. Hindi ko kayo madadaya. Dahil doon lalabas ang aking pag-uugali. At kapag ako'y nakapatapong, ibig sabihin, doon makikita ko anong laman ko. Kung ang hawak ko ay kape, natapon na ay kape, kape ang lalabas doon. Kung siya ang hawak ko, pag binangga niyo ako, siya ang lalabas doon. It's not the problem of who banggami, but the problem is kung ano ang laman doon. Kaya kung ano ang laman ng iyong puso, sa panahon ng problema, doon lalabas ang tunay na pag-uugali mo. Kung ang pag-uugali mo ay paghihigante, kung ang pag-uugali mo ay pagiging madamok, doon lalabas ang pag-uugali mo. Pero kapag ang ugali mo ay puno ng kabahan, nalalag mo mula sa ating Panginoon, karangalan at kaluwalhatian ng ating Panginoon, ang laging bubukas sa iyo. At pasasalamat sa ating Panginoon because you know that God is in the throne. Sa buhay, hindi pwedeng smooth sailing. Malulubak at malulubak ka. Doon lalabas yung PI. Putot ko tsinta. Doon lalabas sa sisisihin mo yung asawa mo, bakit ka na late. Pero it is irrelevant. The issue here is the issue of your heart. Namaraan ka sa problema,
para gustong makita ng Panginoon, ano ba ang tatapon sa bunganga mo? Ano ba ang tatapon sa isipan mo? Maninisi ka ba, kagaya ng mga Israelita, sa kabila na inilabas na sila sa Egyptyo, papatayin nyo kami Panginoon dito, abay napakainit ng araw. Hindi ba nila na-appreciate na nilagyan sila ng Panginoon ng cloud para hindi sila mainitan? Nung gabi, hindi sila nilalamig, nilagyan sila ng apoy sa ulo na nila. Kaya nga, sabi ni Timoteo, in 1 Timothy 6, godliness with contentment is great gain. Kapag wala kang kabanalan na nagmumula sa Panginoon, you will never ever be satisfied in life. Laging may kulang kang hanapin. Kaya nga laging katanungan ko sa buhay, bakit kayo mga bilyonaryo, ano? Bilyon-bilyon na, no? Hindi pa rin natatapos mangurap, no? Diba? Because money cannot satisfy you. Wealth cannot satisfy you. Fame cannot satisfy you. Fame na lang eh. Bakit yung mga artista nagsisuicide? Lalong-lalo ng mga Koreano. There's only one person who can satisfy you. It is Jesus Christ. Because the secret of the gospel is this, Colossians 1:27, Colossians 2, that Jesus Christ is the hope of our glory. Jesus Christ is the hope of our glory. Jesus Christ holds your future. David said in his Psalms, all I have is God. And when God is all I have everything. Kapag ang Diyos lamang ang meron ako ng lahat ng bagay. Dahil anak ako ng Diyos, kung ano ang meron sa aking Ama, pagmamayari ko ito. Kaya kung ano nasusulat, this is where we will close. Sasabihin nyo, yung mga pangako sa Old Testament, para sa mga Israelita yon. Forget about it. It is not a text or not out of context. Ephesians 3 verse 6 it says, ano po ang sabi sa Ephesians 3? Hallelujah. Kaya, lahat ng pinanghahawakan yung pangako, whether it's in the Old Testament, whether it's for the Israelite, it is for you. Why? Ephesians 3 verse 6, it says, ito po ang sinasabi ng Ephesians 3, pwedeng patulungan niyo po ako, Ephesians 3 verse 6, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hallelujah. The secret is this, that by the means of preaching the gospel to the Gentiles have a part with the blessing and the promises in the Jews. They become the member of the same body. They share the same promise that God had made to the Jews. Kung ano ang pangako ng Panginoon sa mga Israelita, sa mga Hudyo, pangako din niya ito sa iyo. Kahit Isaiah 1:19 yan, kahit Jeremiah 29 yan, kahit Jeremiah 33 yan, it is for you. It is not out of context because the Word of God says it is for you because you become the adopted sons and daughters of Jesus Christ. Inampon ka ng ating Panginoon. It is like grafting, inihugpong ka. Nandun ka pakalat, kagaya ka ng isang wild vine. Pero inilagay ka ng Panginoon into His vine, into His tree. Kaya ikaw ay makakatanggap ka that same blessing. Kasi pag-aaralan niyo ang salita ng Diyos, sabi ko nga po sa inyo, alam niyo ba hindi rin lahat ng Hudyo ay makakatanggap ng pagpapala? You read Romans 9 and Romans 10. Buti tayo makakatanggap tayo dahil tinanggap natin siya. Because the only circumcision that God is asking is the circumcision of your heart. Kaya sa ating pagtatapos, God is exposing you. When you are passing the valley of the shadow of death, God is exposing you. Hindi ka dinadaan ng Panginoon para malaman kung sino ka. Hindi ka dinadaan sa bingit ng kamatayan sa kakapusan ng buhay, hindi para malaman niya kung sino ka, dahil kilala ka ng Panginoon. Ang sabi ng Psalms 139 verse 1 to 16, and last part noon, ang sabi doon, ano po sinasabi ng salita ng Diyos? Basahin po natin, and this is where we will close. Ano po sabi sa Psalms 139 verse 1? O Lord, Thou hast searched me and known me. Verse 2. Thou knowest my down sitting, my uprising. Thou understand the thought afar off. Verse 3. Thou compasses my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. In verse 16, Thine eyes did see my substance. So dito sa 4 na verse ito, alam ng Diyos ang lahat sa iyo. Alam ng Diyos ang pagtulog mo. Alam ng Diyos ang nilalaman ng puso mo. Alam ng Diyos ang nilalaman ng isipan mo. Alam ng Diyos ang mangyayari sa iyo kinabukasan. Ang sabi nga ng Panginoon, ng propeta kay Sennacherib, ang sabi ng Diyos na aming pinaglilingkuran, Sennacherib, huwag kang mayabang. Kahit napakaraming kaharian ang sinakop mo,
alam ng Diyos ang kahinaan mo. Alam ng Diyos kung saan ka natutulog. Same thing ang sinabi niya dito. Alam ng Diyos kung kailan ka nagbe-breakfast. Alam ng Diyos na nangangalunya ka. Alam ng Diyos na alam niya ang pagbaksak mo. Wala ka maiitago sa Panginoon. Kaya ang sabi ni David in verse 21 and verse 22, dito tayo magsasara. Ano ang sabi sa verse 21? Psalms 139 verse 21. Do not I hate them, O Lord, that hate thee, and I am not grieved with those rise up against thee. On verse 22. I hate them with perfect hatred. I count them mine enemies. In verse 23. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thought. Ano sabi sa last verse? Ano sabi sa sunod na verse? And see if there any wickedness in my life, and lead me in my life everlasting. One of the hindrance of your life na kaya hindi dumadaloy ang iyong pagpapala, number 1, unforgiveness. Kung hindi ka makapagpatawad, huwag mo nang asahan na patatawarin ka ng Panginoon. Bakit, Brother Jonathan? Lahat kayang patawarin ng Panginoon. Pero ang sabi niya, if you will not forgive, I will not also forgive you. It is written. Number 2, he who harbors sin shall not prosper in his life. Ang ikinukubli at tinatago niya ang kanyang pagkakasala, kailanman hindi magtatagumpay sa buhay. It is the word of God, my friend. Simple lang ang gusto ng Panginoon eh. God is asking you to come unto the throne of grace of God boldly. God is saying unto you, if you confess your sins, He is just and worthy to forgive your sin. Kaya hindi ka nagtatagumpay sa buhay, maybe one of these 2 factors. Kaya hindi ka nagtatagumpay sa buhay, maybe God wants you to realize kung sino ka ba sa iyong buhay. Gustong ilabas ng ating Panginoon so that you can continue to endure. Will you still praise God? Kapag ikaw ay badbad o bakbak ng mga problema. King, pwede ba natin kantahin yung, alam niyo ba yung kantang, I'm not surrounded by, ano yan? Sister Karen? This is how I fight my battle. Alam niyo ba yung King, Brother King? Can the praise and worshiping sing the song? In reality, tayo po tayo, you are not surrounded with problem. You are not surrounded with bad people. But when God opened your eyes, you are surrounded with the presence of God. Psalms 34:7 says that the angel of the Lord is round and cap toward you. Pinalilibutan kayo ng anghel ng Panginoon. That goodness and mercy shall follow you for the rest of your life. Huwag mo sabihin na malas ang buhay, malas ang anak mo, may balance sa puwet. Wala. Lahat nilinis ng Panginoon. Kung bubuksan mo lamang ang iyong mata, ang puso ng iyong mata, at ang iyong kaisipan. Kagaya sa panahon ni Elisha, ang sabi ni Elisha, Lord, open the eyes of my servant. Para hindi niya makita yung mga kawal na nakapaligid sa kanya. Kundi ang makita niya yung hukbo ng mga anghel na nakapaligid sa amin. Always remember this. Greater is He that is in you than he that is in the world. Higit si Kristo sa iyo kaysa yung nasa mundo. Sige po. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight. This is
how I fight my battles. This is how I fight. Pag may malaki kang problema, tuloy lang ang kanta. Pag may malaki kang problema, itaas mo lang ang kamay mo. Tandaan mo sa panahon ni Moises, kapag bumababa ang kanyang kamay, natatalo sila, di ba? That's an act of surrender. Surrounded and I'm surrounded by you. Surrounded and I'm surrounded by you. Like I'm surrounded and I'm surrounded by you. This is How I fight my battles. 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 This is This is how I fight my battles. 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 This is how. Father God, kami hindi napapaligiran ng problema. Kami hindi lumulubog sa kumunoy ng kasalanan, Panginoon. But we are drowning in your love. Nalulunod kami sa iyong pagmamahal aming Panginoon. Your great mercy, O God, your compassion, O God, ang umaakap sa amin, Panginoon. Kaya sa oras at sandaling ito, God, let your goodness, let your mercy, your loving kindness, O God, overflow in their life. Ano man ang pumipigil sa kanila, maybe it's disappointment, doubt, O God, remove it, O Lord. Help us, O God, to have a clear conscience, a clear mind, so that we can see your fullness, O God. And as we see your fullness, O God, we will receive your full, O God, blessings in our life. Kaya simula sa oras at sandaling ito, ikaw ay bago nilikha na ng ating Panginoon. Ang pagpapala ay wala nang makakapigil sa iyong buhay. Ang kagalingan na iyong tinatanggap, ang kalakasan na iyong tinatanggap. Ikaw ay kasama mo ang ating Panginoon at kasama mo ang ating Panginoon, sigurado ang katagumpayan. Kaya sa oras at sandaling ito, sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, hindi na lalabas sa iyong bibig ang kakapusan. Hindi na lalabas sa iyong bibig ang pagrereklamo. Hindi ka na maiinggit sa iyong kapwa dahil malaking biyaya din ang para sa iyo. Pinatawad ka ng ating Panginoon. Kaya ikaw ay iniibig ng ating Panginoon. At dahil iniibig ka ng ating Panginoon, napakalalaki ng iyong pagpapala na matagal nang naghihintay at nagiinit. Kaya tanggapin mo ito. Panibago ang iyong buhay. Hindi ka magre-retiro na ikaw ay lulugod-lugod. Hanggat may hininga ka, ikaw ay iangat ng ating Panginoon. Sa tao ang promosyon hanggang 60 years old lang. Pero kapag ang Diyos ang nag-promote sa iyong buhay, mapupuno ka ng luha at sasabihin mo, Panginoon, makasalanan ako. Panginoon, hindi ako maalam sa iyo. Pero bakit mo ako pinagpapala ng ganito, Panginoon? Bakit sobra-sobra ang pagpapala mo? Bakit dinadagdagan mo ang aking buhay, Panginoon? Kaya salamat aming Ama. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang may taas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon.